Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Parehong may karapatan ang mga senior citizen at persons with disabilities, PWDs, na makatanggap ng 20% discount sa mga produkto at serbisyo. Ngunit nararapat bang mas mataas na diskwento ang ibigay sa mga taong kabilang sa dalawang sektor na ito sabay? Para kay Repeno Rodolfo Ordanes ng Senior Citizens Party List, makatarungan lamang na taasan ang diskwento ng mga senior citizen na may kapansanan. Ayon sa pahayag niya noong Huwebes, Nobyembre 6, mahalagang itaas sa 30% ang diskwento para sa mga senior na PWDs dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin sa bansa. Anya, ang inflation, mataas na interes sa mga pautang at paghina ng piso ang nagbawa sa tunay na halaga ng ating pera. Tandaan din na hindi lahat ng seniors ay PWD at marami ang malulusog, kaya't ang 30% discount ay para lamang sa mga senior na PWDs. Noong Oktubre, inihain ng House Bill 5189 na naglalayong gawing batas ang 30% diskwento para sa mga senior citizens na may kapansanan. Upang makakuha nito, kailangang magpakita ng Senior Citizen ID at PWD ID. Sa panukalang batas, ang kapansanan ay tumutukoy sa pisikal o mental na kondisyon na malubhang nakaapekto sa kakayahan ng isang tao na magsagawa ng pang-araw-araw na gawain. Samantala, ang senior citizen ay sinumang 60 taong gulang pataas. May mga agam-agam na maaaring bumaba ang tubo ng mga negosyo dahil sa mas mataas na diskwento, ngunit paliwanag ni Ordanes, hindi ito dapat ikabahala. Ang mga diskwento na ibinibigay sa senior at PWD ay itinuturing na deductible expense. Ibig sabihin, binabawasan nito ang kanilang taxable income, kaya nakakatulong pa sa kanila sa larangan ng buwis. Dagdag ng kongresista, huwag nating tingnan ang mga senior bilang pabigat sa negosyo. Sila ay mga customers na nagbabayad at karapat-dapat sa tamang serbisyo at hindi diskriminasyon. Nilinaw rin niya na ang karagdagang diskwento ay hindi kasama ang mga kasama o kapamilya ng senior citizen na may kapansanan. Halimbawa, sa kainan, ang mga kasama ay magbabayad ng buong halaga, maliban kung sila rin ay senior, PWD, o senior na PWD. Sa huli, binigyang diin ni Ordanes na makatutulong pa sa negosyo ang panukalang ito dahil mas mahihikayat ang senior citizen na may kapansanan na lumabas, kumain, at mamili, na magdadala ng mas maraming paying customers sa mga establishmento. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!